Kapag ganito nga ang ulam mo ay siguradong mapaparami ka ng kanin dito, kaya naman sinimulan ko ng lutuin. Sa mainit nga na kawali ay naglagay na ako ng mantika at iginisa ko na ang sibuyas pati ang bawang. Nang nag-translucent na nga ang ating sibuyas ay sinama ko na rin itong mga gulay dahil matagal din naman itong lumambot. Iginisa ko lang ng kaunting minuto, at least 3 minutes, para naman maging pantay ang pagkakaluto, at nilagyan ko na din ng chicken cubes kahit na alimasag ang ilalagay natin na sahog. Hinalo ko lang ng mabuti hanggang sa matunaw ang chicken cubes, at saka ako naman nilagyan ng tubig. Katamtamang tubig nga lang ang inilagay ko para maging sabaw, dahil ang gusto ko nga sa ating luto ay medyo creamy. Tinakpan ko muna at sinimmer ko hanggang sa pagbukas ko ng takip ng kaldero ay kumukulo na nga ang mga gulay at malambot na. Dahil nga mabilis na maluto itong alimasag ay ito na nga ang huli kong nilagay. Hanggang sa hinalo ko na nga para magsama-sama na sila ng mga gulay, at saka ko ulit tinakpan para maluto at kumulo. Pagkakulo nga ay siguradong luto na itong alimasag, kaya naman inilagay ko na din itong ating gata. Nasa sa inyo naman kung anong klaseng gata ang gagamitin ninyo, pero para sa akin ay itong Coco Mama. Naglagay na din ako ng magic sarap at saka ng paminta, tapos nilagyan ko din ng kalahating sili at ginupit ko lang para hindi siya masyadong maanghang, kaya kalahati lang. May mga bata din kasi nakakain, kaya hindi ko dinamihan ang paglagay ng sili. Hinalo ko lang ng mabuti hanggang sa tuluyan na nga siyang maluto lahat at kumulo. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay ito na yung ulam natin. Ginataang alimasag na may sitaw at kalabasa. Napakasarap nga nito lalo sa bagong saing na kanin. Panigurado ay mapaparami ka ng kanin sa ganitong lutuin. So yun lang guys. Thank you for watching.